Unang Pedro chapter 4 verse 12. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo di karaniwang bagay. Verse 13, kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo mga karami sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Yan, isang magandang umaga po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, kaibigan. Yan, salamat sa ating Diyos na buhay sa pagkakataon muli na ipinagkatiwala at binigay sa akin ng Diyos ang umagang ito. Amen. At higit yung devotion natin this morning matatagpuan sa unang Pedro chapter 4 verse 12 up to 13. Ito po yung binigay sa atin ng Diyos na sinasabi sa bawat isa sa atin na huwag tayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo. Sinasabi sa atin ng Diyos na huwag tayong magtaka na bakit tayo po ay nasusubok, bakit tayo dumaranas ng mga matitinding problema sa buhay. Bakit po? Sabi dito na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo di karaniwang bagay. Sa buhay natin mga kapatid, kaibigan, dumaranas tayo ng mga pagsubok, mga matitinding problema, binabagyo tayo ng mga problema. Amen? Pero sinasabi sa atin ng Diyos, huwag tayong magtaka, huwag tayong magsasabi na bakit ang dami kong pagsubok, bakit sunod-sunod. Pero sabi dito ng Lord, no, sabi dito, na dumarating sa inyo upang kayo subukin. Minsan ang ating Diyos, amen po, ang ating Lord, nanunubok po yan. Sinusubok tayo. Amen? Kaya mga pagsubok, mga problema po natin sa buhay, mga kapatid, kaibigan, huwag tayo mag-isip na baka galit na sa akin ng Diyos. O di kaya baka pinaparusahan na ako ng Panginoon dahil nagkulang at nagkasala na ako sa Kanya. No. Dumarating sa iyo yung mga pagsubok na yan, yung mga matitinding problema sa buhay, yun ay para subukin ka ng Panginoon. Minsan ang Diyos natin, nanunubok yan. Sinusubok niya yung pananampalataya mo sa Kanya. Kung ikaw ba ay lalapit sa Kanya, kung ikaw ba ay tatawag sa Kanya, kung ang pananampalataya mo sa Kanya ay magiging matatag pa rin ba, magiging matibay pa rin ba kapag ikaw ay dumaranas na ng matitinding pagsubok o problema sa buhay, sino ba yung kakapitan mo? Sino ba yung lalapitan at tatawagan mo? Amen? Kaya minsan inaalaw sa atin ng Diyos yung mga pangyayari sa buhay natin, mga pagsubok, yun ay para patatagin yung pananampalataya mo. At para kumilos din si God sa iyo, ang Diyos. At para kilalanin mo siya sa mga pagsubok sa buhay mo. Yan sabi sa 13, kundi kayo mga galak, nais ng Panginoon na kapag tayo daw po ay nasusubok ng mga problema at suliranin, gusto ng Lord makita sa atin na tayo po ay nagagalak pa rin. Dahil ano daw po, karamay tayo sa mga hirap ni Kristo. Akala natin tayo lang yung nakakaranas sa mga hirap, problema, o mga pagsubok sa buhay. Even ang ating Panginoong Sus din po, mga kaibigan kapatid, dumaranas po ng matinding pagsubok. Amen? Kumbaga, nakaranas din siya ng mga paghihirap. Di ba po? Pero ang sabi dito, kayo mga galak sapagkat kayo mga karami sa mga hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian ay mga galak kayo ng malabis na galak. So kapag once na maluwalhati si Jesus Christ, malulubos po ang ating kagalakan. Tayo rin po kasama po na maluluwalhati ng Diyos Ama. Tayo rin po ay itataas ng Panginoon. Why? Kasi sa kabila ng mga problema, suliranin, mga bagyo sa buhay, mga pagsubok, hindi tayo sumuko. Hindi tayo gumibap sa ating pananampalataya sa Diyos. Instead, tayo po ay kumapit sa Kanya, nagtiwala, at pinanghawakan yung mga pangako niya dito sa Biblia. At lagi natin tinatawagan ng Diyos. Kaya ikaw, kaibigan, kapatid, kung dumaranas ka ngayon na matinding pagsubok sa buhay mo, kumapit ka sa Panginoon. Amen? Panghawakan mo ang Lord sa buhay mo. Pangako niya sa iyo, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya bibitawan, hindi ka niya pababayaan dun sa laban mo. Why? Kasama mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo. So, ilang mga kapatid, God bless. Sabi sa word ni God, pasensya na kayong aking anak, nandyan. Yan, hinabol ko lang tong devotion natin kasi asikasin ko na rin yung anak ko at ihatid ko na rin siya go to school maya-maya ng konti. So, ito po no, yung sa unang Pedro chapter 4 verse 12 na sinasabi dito na huwag tayong magtaka sa mga pagsubok na dumarating sa atin. Dahil kasama natin ang Panginoon. Diyan tayo mas lalong tumatatag at tumitibay. Amen? To God be the glory. Jesus loves you and God bless you. I love you. Bye! See you next time!